Magandang gabi sa mga makikinig. Ito nga pala ang programang The Curse. Sa pagpatak ng alas 12 ng hating gabi, lumalabas ang mga karanasang hindi malilimutan. At ang kwentong hawak namin ngayon ay mula sa isang kaibigan. Magandang gabi, Girls R. Gusto ko sanang ibahagi sa inyo ang nangyari sa akin na hindi ko malilimutan. Nung araw na yun, napagdesisyonan namin ng magpapamilya na magkaroon ng family gathering sa bahay ng tita at tito ko. Iyong bahay na yun, wala na masyadong nakatira. Tanging ang caretaker na lang ang namamahala. Namatay na kasi ang tito ko. Pagtapos mamatay ni tito, sumunod naman si tita. Nang makarating kami sa bahay ng tito ko, magdadapit hapon na. Liblib na ang lugar na to at medyo kalayuan na din ang tinitirikan ng bahay kaya nahirapan kaming hanapin ito. Pagdating namin, agad kong napansin na medyo luma na nga itong bahay. Inaanay na ang kisame at yung ibang parte ay may sira na. Kaya bukas na ang bahagi nito at kita mo ang taas ng kisame. Nang kinagabihan, napagdesisyonan ko na matulog sa master bedroom kung saan natutulog ang tita at tito ko. Kasama ko ang anak ko nun at 5 taong gulang pa lamang siya. Maayos naman akong nakatulog, ngunit ang anak ko hindi mapakali. Nagsasalita siya na parang may kausap. May tinatanong siya na kung sino. Nang imulat ko ang mga mata ko, tinanong ko siya, bakit di pa siya natutulog? At sino ba ang kausap niya? Tumingin sa akin na ang anak ko at tinuro niya ang kisame. Ang sabi niya, may tao daw sa taas, sa kisame. At pagtingin ko sa kisame, tumambad ang mapupula at nanlilisik na mata. Nakatingin sa amin na parang galit na galit. Unti-unti itong tumatayo sa kisame at ngumiti. Matras ang dila ko. Hindi ako makahingi ng tulong. Buong katawan ko ay nanlalamig. Ang tanging ginawa ko, niyakap ko ang anak ko at binigkas ko ay wala iyon at matulog na tayo. Pinikit ko lang ang mga mata ko habang yakap ang anak ko. Ramdam ko, gumagalaw ang kisame at may nalalaglag na maliliit na dumi galing doon. Takot na takot ako, pero tinatagan ko ang sarili ko na hindi siya nakikita. Dahil baka pag nalaman niyang nakikita ko siya, ay may gawin siyang masama. Hindi na ako nakatulog nun. Pinapakiramdaman ko ang paligid. Mabuti na lang ay nakatulog ang anak ko. Kinaumagahan, ikinuwento ko ito sa mga pinsan ko. Nagpasya kaming kumonsulta sa isang albularyo. Ang sabi niya ay may masamang elemento sa bahay. Ngunit ito ay hindi makaalis sa isang lugar kung saan naroroon siya. Natatakot sa isa pang kaluluwa, isang lalaki. Posible ang espiritu ng aking tito na kilala sa pagiging mahigpit at matapang noon.